Yo mga kabibi, another day. It's a Monday. Fourth content ng Hakotso na naman. So we've kind of turned this car as our studio for this vlog. Charot. Okay, so Lunes. Nga pala, ako ulit si Rhea Lizada. So one half of the Lizada couple na makikita niya sa vlog na ito. Ngayon ay Lunes, papunta ako ng opisina. Medyo gloomy ulit yung weather this morning, pero thanks to iPhone, mukhang malinaw naman sa camera. Okay, nag-start tayo last week with series called A Day in the Life of an Accountant in Makati. Ngayon, papunta ako sa office dahil meron kaming new hire sa team. Hindi ako mag-on-board. May someone from the team, but first time niya mag-on-board, kaya nasama ako sa kanya. Diba? May buddy yung onboarding buddy. Since ang plan ko naman talaga this 2025 is pumasok sa office at least once a week. So, tinatapat ko siya whenever may meeting, or kung wala, by default, I plan to go on a Tuesday para sana walang traffic. Kasi pag Monday, in-expect ko masyadong traffic, pero sana wag ma-jinx. Maluwag naman kanina sa Cavitex as you can see. Pero baka nandun yung build-up sa kabilang tollgate. Okay. Time check, 7:27. Umalis ako ng bahay mga 7 o'clock na. So, buti maluwag-luwag pa. Usually kasi yung new hire, nadi-deploy naman siya sa team around 9 to 10. So, kachat ko kanina yung new hire buddy. Sabi sa kanya, dyan naman ako mamaya. Okay. Anong plano ko today? Si new hire buddy, hindi niya pa alam, pero plano ko din siyang yayain mag-Starbucks. Kakamustahin ko lang din. Pero depende ko ano oras na ako dadating doon. No? Maya late na ako. Kakape pa kami. And kundi siya busy. And for today's content, ang gusto kong topic ay, sana okay lang ganito no, nakikinig kayo sa akin mag-drive. Kasi ganun din naman, para ka lang may kakwentuhan habang nagda-drive, diba? Sabi ko nga, isa sa skill ko ay mag-multitask. Ito ba wag baka delikado para sa iba, so babala, wag tularan. Matagal na po ako nagda-drive, so since 2017. And hindi din naman ako ganito nung una. So syempre, nasa pagsasanay din. Basta safe. And as you can see, nandito ako sa dulo ng tawag dito, expressway. Hindi dahil gusto ko laging mabilis ako, pero dapat 'di ba, yung pinakadulo is leftmost ay overtaking. So, kumbaga, may build-up naman ng traffic. But what I like driving on this side of the road is technically, isang side lang yung babantayan mo. O, di ba? May tip tayo for today. So, basta malapit ka sa pader, yung mga sasakyang babantayan mo, nasa isang side lang. Ayun. Pero yun nga, since nasa innermost ka, kailangan mabilis ka din mag-drive. Okay? Yan na nga. Ang sabi ko, ang topic na napili ko today is since a day in the life of an accountant tayo, is sagutin yung tanong na, bakit accounting? Bakit accountancy? Bakit yun ang pinili kong kurso nung college? At bakit ito ang profession? Ang profession ko ngayon. Okay, so sabihin na natin na ang start nito ay, ang isang influence ko kasi sa buhay in terms of pagpili ng career is my father. So, nagtapos siya ng accountancy sa University of the East. Tapos, hindi siya CPA, pero yung lead niya nasa finance and nag-work siya abroad. So, hello sa mga typical Filipino family na may OFW sa pamilya. So, ayun. My father was an OFW and yun yung perception ko ng work. Work, office, diba? So, yun lang. Alam ko, may iba-iba tayong field. Like yung kapatid ko, flight attendant, ganyan. Na talagang lalabas ka ng bahay or wala ka sa building. Magalaw. Or yung mga creative field, di ba? Pero yun, basta yun yung perception ko ng work. Work ay office. Yun nung high school. Kung bakit accountancy, hindi ko sure kung nung high school ko pa ito naisip or nung college na lang. Tapos yun yung naisip ko na reason. Pero ang perception ko at the time is bawat building or bawat kumpanya, merong at least dalawang role. Accountant or HR. Simple lang. Hindi. Ang pinili kong role is something na magkakaroon ako ng lisensya.
So sabi ko, sige, accounting na lang. Total, nag-enjoy ako sa math before. Before? Kahit ngayon naman. Pero yung math ko, arithmetic lang yung plus, minus, ganyan. Hindi naman porket math mga algebra na agad. So, yun. Tapos, nag-apply ako sa school. 2 school lang in-applyan ko nung high school to college. Una, UST. University of Santo Tomas. Kasi nandun na yung kapatid ko. So, ahead siya sa akin ng 1 taon. Nandun na siya, so doon ako nag-apply. Yung isang kapatid, graduate na ba siya? Pag-graduate na yata siya doon sa DLSU naman. Hindi ko sure ba't di ako nakapag-apply sa DLSU, sa De La Salle. Kasi siguro, late na ako naghanap-hanap. Kasi grabe, maaga pala yun. Parang kakapasok mo lang ng 4th year high school, oy. 4th year high school. Grabe, kasi di ba may senior high school na ngayon. Pero hindi ko in-expect, kahit na 2 na yung kapatid kong nagka-college, na dapat pala, pagpasok mo ng 4th year, may idea ka na saan ka na mag-a-apply ng mga colleges for school. Di ba? For university. So, kumbaga, na-miss ko na yung ibang deadline and everything. So, umabot ako sa UST. And then, since sa De La Salle nga yung kapatid ko, ano ba pagtawid mo ng La Salle? CSB. So, College of St. Benilde, nag-apply din ako doon. Sa UST, ang first choice ko is BSA, Accountancy, and second choice ko is Pre-Com, Commerce, di ba? Para talaga, kung di man ako pumasa sa BSA, nandun ako sa linya, and then lipat ako ng Accountancy somewhere down the line. Tapos, sa CSB naman, alam ko finance something din yung first choice. And then yung second choice, culinary. Hindi ako noon marunong magluto, pero mahilig na akong kumain dati pa. So, yung 2 school na yun lang yung pinag-applyan ko. Luckily, pumasa sa UST. First choice. Kasi diba, gigradean, tapos ilalagay ka sa kung anong course. Kung pasado ka sa choice na yun or whatever. So, UST, doon ako nagtapos ng accountancy. 4 years pa at that time. And, ayun, if you want to hear my college stories, na ang tagal-tagal. If you do the math, sabi ko nga, 2 years na ako sa Big 4 and then 11 years dito sa BPO company. So, mababacktrack nyo na kung anong batch ako sa UST. So, ayan. Okay, second call na tayo. Medyo maluwag pa din than what I expect yung traffic. Bukod dun sa mga school na yun, sabi ko, na-miss ko sa La Salle, and I think same thing sa UP. Pero bukod sa na-miss ko nga ba, yung deadline sa UP. Ang layo din kasi. Diba? QC pa yung UP. Tapos kung mag-e-exam, napakalayo. Kasi since nasa UST na yung kapatid ko, sabi ko, feeling ko papasa naman ako sa UST. Feeling ko, pinilit na ako ng pamilya ko na mag-take sa Benilde para may fallback. Anyway, ayan na nga. So, nag-college na tayo sa UST. Tapos, wait lang. Sumikip. Lumipat ako ng lane, pero sumikip pala. Sumikip tayo. Okay. Nung college ako, I didn't have the idea ng accounting firm. So, wala akong idea, ano yung accounting firm? Grabe, di ba? Kasi nga, di ba, ang thinking ko is accounting HR, ganun. So, yun yung mga office jobs na by default naisip ko. Pero come to think of it, yung work ko ngayon is an outsourced accountant. Di ba? So, hindi na siya applicable na bawat building or bawat company may accountant. Around third year college, nag-uusap-usap na yung mga tao, saan ka mag-a-apply after college or after passing the board exam. And instead na, like, ano ba mga kumpanya, Coca-Cola, ABS-CBN, mga ganun, di ba? Ang pinag-uusapan nila is SGB, Deloitte, KPMG, Isla Lipana, sana yun pa din yung Big 4 ngayon. Pero yun yung Big 4 audit firms. So, ano yun? Hindi ko yun alam. Tapos, nung ko nalaman na, okay, yun pala yung usual na trajectory ng mga CPA. Doon sila nag-a-apply ng work, doon sila nag-start ng career, kumukuha ng learning, and then lumilipat. Ako, hindi ako ganun ka-friendly nung college, pero may friends naman. So, after passing the board exam, yun yung ginawa namin. Paglabas agad ng result, pumunta kami sa Makati, nag-send out ng resumes. Yung iba, i-interviewin ka agad. Yung iba naman, literal na Dropbox. Pakihulog na lang po dyan ang resume. Tapos, depende kung mabubunot ka.
Tapos mag-reach out na lang daw sila sa'yo. Ayan. So, ganun yung mga ginawa namin. Naalala ko, dun sa, dito na yung build up ulit sa pag-akyat ng NAIABS. Naalala ko, dun sa interview ko sa Big Four firm, hindi ko to nakalimutan. Imagine, 13 years na. Sabi nung HR, bakit dito? Siyempre English. Bakit dito? Tinatanong ko rin to sa mga ini-interview ko ngayon. Kumbaga, pag fresh grad, may 4 kasi na sector. Main sectors. Public sector, public accounting sa audit firms nga usually. Private, kung nasan ako ngayon, BPO, any private company, yung mga sinasabi kong Coca-Cola kanina. Academe, so syempre magtuturo. Pero I think required na ngayon yung MBA for that. Isa, government. So mga COA and everything. So yun yung mga options. So sabi ni HR, bakit dito? Bakit sa public, hindi sa private? Ganyan. Bakit ka mag-audit? Bakit sa Big Four? I told him somewhere along the lines of, even if the salary is not as competitive outside, alam ko na marami akong makukuhang learning. So it will give me a good foundation sa career ko and would be very helpful as I start my CPA journey. Sabi ko. So, ayun. At that time, mabait naman siya, but I was given the lecture between comparing apples to apples. Sabi niya. In-explain naman niya nicely. So, in terms of being, competitive na salary, kailangan ko daw mag-compare apples to apples. So, if I am applying so kung nag-apply ako sa isang accounting firm, dapat sa accounting firm ko lang din ikumpara yung mga pasahod nila. And what he said is, kung titingnan ko nga sa accounting firms, okay daw yung sahod. Kumbaga, it's competitive within the market. Okay? So, parang ako, lagot. Papasabang ako. Magkakaroon ba ako ng trabaho? Kasi syempre, doon ko na din talaga gusto mag-work. And luckily, natanggap naman ako. Diba? Pero lecture yun sa inyo. Pag magko-compare kayo ng mga sahod, apples to apples. Kung magko-compare ka ng sahod ni Coca-Cola, i-compare mo sa Pepsi. Ako ito soft drinks iniisip ko. But I think you get the point. Okay. So, I never forgot about that interview. And, hindi lang siya tungkol sa sahod. It goes well with anything in life. Apples to apples. Ganun lang lagi. Pag-isipan mo kung tama ba yung kino-compare mo, kung equal footing ba sila, or something like that. Okay. With my work now, kasi nga, di ba, nag-start ako sa Big Four, tapos ngayon sa BPO na. With my work now, nag-start kasi ako as financial accountant for an Australian company. So, at that time, ang ganda lang nung nag-start ako as auditor sa Big Four. Kasi, paano ko ba explain? Kung pinapanood mo ito, kasi nag-iisip ka din kung anong tatahakin mo. With audit kasi, your work will only start at the end of the accountant's job. Parang gano'n. Kasi anong i-audit mo? Siyempre, yung tinapos na nilang libro. In terms of that, nung naging accountant ako, at least I know what the end looks like. Or kung ano yung gustong makita ng auditor. So, that's what I like about hiring din sa team ko ng may audit background. Kasi, in a way, alam nila kung ano dapat yung itsura sa dulo. Okay? And yung na-experience ko sa work ko, dealing with, as an accountant na, dealing with people working with auditors. Like yung mga accountants sa client ko. Parang meron silang hate sa sa auditors. Diba? So, may hate sila sa auditor na parang feeling nila istorbo, ganyan-ganyan. Eh, ako naman, the auditors are just doing their job. So, ba't hindi natin lang ibigay kung ano yung kailangan nila? And whenever nagbibigay ako ng something sa auditors, naka-label na talaga, may number. Parang pinapadali ko na yung trabaho nila kasi I know how it feels dun sa other end. So, ayan. Kaya lahat ng mga naging auditor ko yata, sa mga naging client ko, contact ko sa link. So, friends kaming lahat. Okay. Tapos,
balik ko dun sa interview, sabi ko nga, sa work ko ngayon sa BPO, sobrang dami ko nung na-interview in the last 11 years. Hindi ko sure kung exaggeration, pero feeling ko talaga close to 1,000 na eh. So kung hindi man, sige, 500 siguro. Pero ang dami ko nang na-interview and it's fun to be on the other side, di ba? Hindi ko naman sila pinatakot. Or I don't know. Baka meron natatakot. Pero nag-enjoy ako mag-interview. Previously, serious pa ako mag-interview. Pero recently, parang pinapa-feel ko na rin sa kanila how it would feel like being part of my team. Kasi sa team ko, fun kami. Hindi lang, fun kami, plus serious din naman on stuff. Okay. But at least you would have a feel na, ganito pala sa team niya. Parang gusto kong mag-join sa team niya. Naks! Ayun. Hindi ko din naman sinasamahan lahat ng interview. So, depende kung may team lead na dedicated dun sa account. But for the person that we're meeting in the office today, in-interview ko pa siya. Dalawa naman kami, ako tsaka yung team lead niya. Yung magiging team lead niya sa account. Ayan. So, andito na tayo sa naiiyak. If you want to hear more about my interview stories or kung gusto niyo ng tips about interviews, kung ano yung hinahanap ko sa interview, sample questions, sige, pwede din naman. Although marami na yan sa internet, pwede nyo makita. Pero kung gusto nyo ng catered sa, accounting na interview, naks, baka makita ko kayo, bigla nag-a-apply na kayo sa team ko. Well, sana, di ba, sa future. So, makapag-meet tayo. Okay. Kung gusto nyo ng ganung content, alam nyo na what to do. Leave a comment down below. Sige. So, anong oras na tayo? 7:42. So, sana na-explain ko naman kung bakit accountancy. Yun lang talaga yung masasabi ko. And I think I'm lucky. I feel I'm lucky na na-enjoy ko siya. 13 years later, I'm happy na ito yung tinahak ko. Naalala ko, ito, di ba, BPO kami. Pre-pandemic, and actually after pandemic, pero recent na lang din, nag-start ulit. May mga nagtutour na foreigner sa office. Nagtatanong sila about our services, ganyan-ganyan. Parang bago mag-sign yung mga kliyente. Minsan may mga nagtutour. Yung iba, online lang kinakausap. Tapos ngayon, pupunta sa office yung iba. Nung minsan, may sinamahan ako na tour sa office namin. Yung isang client. Kasi iba, hindi naman nakikinig lagi tuwing nagde-demo. Tapos, mas gustong personal makipag-usap dun sa mga team members na kasama sa pag-ikot sa office. Sabi nung isa sa akin, nung isang kuya, if you weren't an accountant, what would you have been? Parang ganun. Tama ba yung English ko? Yun yung sabi niya. Ang lola mo, hindi ako nakasagot agad. Kasi napaisip ako, wala akong maisip. So, ang sabi ko na lang sa kanya, I think I'm born for this. I'm born for this. Kasi na-enjoy ko siya. So, ang tawag nga daw doon is ikigai, di ba? I'm happy na nakita ko yung ikigai ko. Something that you enjoy, something na pinagkakakitaan mo, something that, apat yun eh. Naririnig ko madalas kay Jarel. Na binasa niya yung libro in the past. Hindi ko pa nababasa. But that's something on my to-be-read list. Okay. Sige. Yun lang. If you have any questions about, again, with my accountant life and my school life, my Big 4 life, my BPO life, or my driving life, let me know in the comments down below. And if napanood mo na to, this is the second episode of the day in the life of an accountant in Makati. So hopefully nakapag-subscribe ka na. If hindi pa, just click that subscribe button down below. And see you on the next one. Bye!